So, good day everyone. I am Marife Pianon from BSED Filipino 1C. And for today's video, we will discuss four topics. First one is teachers as a person in authority. The next one is a person in authority protection. And also, we will discuss about liabilities of person in authority. And last, we will discuss about the limits of the power of person in authority. So, let's start with the teachers as a person in authority. Altogether, we read. Preciano Boazon, 2006 asserts that the teachers, in a sense, are not person in authority, since they are not directly vested with jurisdictions or a power to govern and execute laws, but by the legal fiction provided by the Commonwealth Act 578, July amended by Article 512 of Revised Penal Code, teachers became person in authority. As a consequence, teachers, professors, and person changed with the supervision of public or July recognized private school, colleges, and universities were raised to rank of person in authority. Ngayon guys, ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano pong ibig sabihin ng legal fiction na iginawa po ng Commonwealth Act 578 para sa mga guro. Ang legal fiction po ay hindi natin masasabi na totoo o hindi po natin siya madedefine na true siya, ngunit kahit hindi po siya totoo, pero in the mannered way and the fiction way and with our respect to the teachers, nagkakaroon po ng kapangyarihan ng mga guro na kontrolin po ang mga estudyante. So, boxing, hitting, or attacking the teacher is called directly assault with the person in authority, mapalabas or laob man ito ng paaralan. Later on, I will give some examples, mga videos examples po na pwedeng mga possible na ginagawa ng mga estudyante na pwede siyang maging assault for the teachers or the person in authority. Okay, last topic po tayo for direct assault, no? So, ang question po natin, ang isang teacher po ba, pwede po ba siyang maging victim ng direct assault? Ang sagot po dyan, yes. If the teacher was assaulted, was attacked, while in the performance of his duties or on occasion of the performance of his duty. So, ano po ibig sabihin nun? Ang ibig pong sabihin nun, kapag ang isang guro ay nagtatrabaho bilang isang guro, siya po ay person in authority. So pag po siya inatake ng kanyang estudyante, direct assault po yun. So doon po tayo sa mas mahirap naman na question ngayon. Paano po kapag yung first na estudyante, si A, inatake yung teacher? So syempre, si B, yung isang estudyante, pinagtanggol yung kanyang teacher. So si A, inatake yung teacher, pinagtanggol siya ni B. O ngayon, nung pinagtanggol ni B yung teacher, inatake din ni A si B. Ano ngayon ang nakomit na crime ni A laban kay B? Ang sagot po dyan, direct assault din. Bakit po ganun? Uulitin ko po kasi ang teacher, person in authority po siya. So anyone helping him will become an agent of a person in authority. That includes yung mga ibang estudyante na ipinagtanggol siya. Ipinagtanggol siya ni B. Sinuntok siya ni A, si B, no? Ang magiging crime po ni A dyan, dalawa pong direct assault. Direct assault doon sa teacher at direct assault doon sa kaklase niyang sinuntok niya din. Okay, so this wraps up our discussion for direct assault. If you like this content, please go to my bio and access the free law school materials that we are giving every week. Salamat po. So, we're done discussing about teachers as a person in authority. Let's proceed to the persons in authority protections. Altogether, the act of boxing, hitting, attacking, and slapping teachers by learners and their parents is not just plain physical injury, but a direct assault of a person in authority. And according to Boazon, 2006, intent and spirit behind the amended inherently rooted in the very person of the teacher who is not just morally an intellect, preferably in the intellectual playfield and in the market ideas. And also, the primary purpose is to give teachers, instructors, professors, and supervisory officials the protection, dignity, and respect due to them. Ngayon naman,
i-explain ko po sa inyo ng into Filipino language itong topic na ito, Person in Authority Protection, para mas maunawaan po ninyo. So, sinasabi po dito na in a person in authority, kapag tayo ay nanuntok, sinampal, o kahit ano pang physical injury sa mga guro, ay hindi basta-basta lamang plain physical injury lang po ito. Dahil direct assault na po ang tawag dito. Dahil ang mga guro nga ay kasali sila sa person in authority. Makikita po natin dito, ito, punishable siya kapag ginawa po natin ito, especially to those hindi na po mga minors, nasa 18 and above na po, ay pwede po tayong makulong into 6 years. But before that, bago pa na lumabas or nagkaroon ng Article 512 of the Revised Penal Code, ang tawag pa lang dito dati ay life felony. Like kung baga, kapag dati ginawa natin ito, 30 days and below lang po pwedeng makulong ang isang tao. Ngunit ngayon, kapag ginawa natin ang mga bagay nito sa mga guro, ay pwede na tayong makulong into 6 years. Dahil ang mga guro ay isa sila sa mga person in authority. Ginawa po ito nila para sa dignidad, respeto sa mga at sa proteksyon ng mga guro at sa iba pang mga professors and supervisory officials. So, for the next, we will discuss about the liabilities of person in authority. So, altogether, while Article 512 of the Revised Penal Code elevates the status, dignity, honor of the teacher as a person in authority, it nonetheless aggravates the crime committed by them. This squares well with the statement, to whom much is given, much is also expected. So, I will explain it to you guys. So, as we can see, meron po tayong itong words, to whom is much given, much is also expected. So, dito po, ibig sabihin po kasi nito, makikita po natin dito, kasi ang katulad ng guro, kasi parte sila ng person in authority, sila po yung inaasahan ng mga tao na magpakita po ng mga mabuting asal. Dahil sila po ang maraming alam at sila po ang may kapangyarihan. Yun pong ibig sabihin nito. To whom much is given is also expected. So, ini-expect po ng mga tao na magpapakita po ng mabuting asal ang mga guro. Dahil kung ano pong pinapakita ng mga guro, ay pwede po itong gayahin ng mga estudyante. Yun yung po ibig sabihin dito. And dito po din, kapag po ang guro ay nagkaroon ng krimen o gumawa po sila ng isang krimen, halimbawa na lang po ng seduction or pagpapatalik or pagpapatol sa mga menor de edad. Alam naman po natin o common naman po na bawal po talaga yun sa teacher. Andun po talaga yun sa rule. Kung mag-teacher po tayo, bawal na bawal, lalo na po ang menor de edad. Meron po tayo dito sinasabi na crime committed by them. Kapag may nagawa po silang krimen, mas malala pa po ang kanilang magiging parusa. Dahil nga po, may title po sila, may authority po sila. Kaya nga po, kung sino po may mas makapangyarihan, sila po yung mas malalang parusa kapag may ginawa po silang krimen. Halimbawa po, ang isang teacher ay pumatol sa kanyang estudyante. Ganun po yun. Kung kunwari, sabihin po natin yung teacher po in high school. Ganun po, kunwari, sa isang teacher na lalaki, ay pumatol po sa babae na 16 years old. Ang parusa nila ay mas malala dahil sa kanilang posisyon. At kapag nagkaroon po sila ng krimen na qualified seduction o malalang seduction, maaari po silang parusahan ng 6 months and 1 day to 4 years and 2 months. At kapag naman simple seduction lang po ang kanilang ginawa, which is punishable lang po only by arrest to mayor, 1 month to 6 months lang po sila makukulong. Ang mga guro ay may tungkulin na pangalagaan at turuan ng maayos ang mga kabataan at hindi basta-basta inaabuso ang kapangyarihan. Dapat ginagamit ito sa mabuting paraan dahil binigay sa guro ang kapangyarihan para magpakita ng mabuting asal, hindi sa masamang intensyon o sa sariling gusto. So now,
let's proceed to the limits of the power of person in authority. So, kapag may otoridad ang isang tao, hindi ibig sabihin nun ay siya na talagang makapangyarihan. Meron pa rin po talagang limitasyon. So, altogether, an aggravating circumstances is a factor that increases the severity or culpability of a criminal act, Wex Legal Dictionary. And meron po tayong may nabasa po ako halimbawa sa book kung kasi po dito po sa limitation dito hindi na po magagamit ng guro ang kanyang posisyon o ang kanyang kapangyarihan kapag nasa labas na po siya or may limitation lang po talaga. Ito po example, meron po dito. Meron pa akong nabasa sa book, when a teacher goes out of his classroom to talk to a person on a matter not related to a school or his duties. So, ibig sabihin po, halimbawa, ako bilang isang guro, lumabas po ako ng out of school, tapos nagkwento po ako sa kaibigan ko about sa isang tao na sinisiraan ko siya, and ganito, ano ang sinasabi ko. Kapag yun isang tao, nalaman niya kung ano ang sinasabi ko, I can use my position o I can choose my authority as a teacher para hindi ako ikulong or hindi niya ako kasuhan. Dahil nga, may limitasyon pa rin. Hindi porket na may authority tayo, ay may autoridad na po tayo sa lahat ng bagay. Ganun po siya. I will give another example so that mas maintindihan nyo. Ang limitation po, limits of the power of person in authority. So, diba, part pong teacher sa person in authority. So, may limitation pa rin po ito siya. Katulad ng sinabi ko na nabasa ko sa book. But I will give more example. So, for example, hindi po ang mga guro ay hindi po talaga pwedeng magtaas ng kamay o magbuhat ng kamay o ng persahan po talaga paluin ng isang estudyante. Para na lang po kung self-defense po ito. Pero kung yun lang po ang basehan ng paparusa or punishment sa isang estudyante, hindi po yun pwede. Dahil anytime, kahit guro po kayo or kahit guro po tayo, pwede po tayong kasuhan. Pwede po tayong kasuhan ng parents ng isang estudyante. Dahil nga po, may limitation lang po ang isang guro. So, ang conclusion po nitong dalawang ito and liabilities of person in authority and also the limits of the power of the person in authority, ibig sabihin lang po nito is kung kanino po binigay ang mas maraming privilege or mas malaking privilege, authority, or kaalaman, sa kanila din po inaasahan ng mga tao na magpapakita ng mabuting asal o gumawa po ng mabuting asal po sa ibang tao, especially po sa mga estudyante. Dahil nga po, kapag kung ano pong pinapakita natin as guro sa mga estudyante, pwede po nilang ma-adapt yun. So that I'm done discussing with the 4 topics. The teachers as a person in authority, the person in authority protection, and the liabilities of a person in authority, and also the last one is the limits of the power of the person in authority. So once again, I am Marife Pianon from BSED Filipino 1C. Thank you for listening and watching.